Kasi if ilalatag niya na agad yung plan niya, magiging focus tayo sa destination. Minsan talaga, mahirap lang talagang sundin kasi hindi mo alam what's next. Welcome to In Between, the podcast where we talk about faith, life, purpose, and the journey in between. Whether you are waiting on a promise, walking through a challenge, celebrating a breakthrough, or simply trying to follow God's leading one step at a time, this is for you. Because sometimes, God does His great work in the in-between. Struggles, success, and everything in between. Hi guys, in our last episode, we talked about what do you do while waiting on God. So today, we're diving into something that, closely connected to that season. That's the obedience before understanding. So what happened when God asks you to take a step, but He hasn't shown you the entire roadmap yet? How do you obey when you don't fully understand? Let's dive into it. So before we jump into today's conversation, let's do our weekly check-in. What challenged you this week? This week, I think sa mga deadlines, kabi-kabilang deadlines. Mm-hmm. So, for this week, nanghingi ako ng sustenance na on time, yung deliverables at siyempre, since may mga deadline din tayong hinahabol dito sa natin, sa podcast natin. So, yun. Ayun yung mga naging challenge, but grateful dahil sinustain naman tayo ni Lord. Ikaw, where did you see God move you recently? Well, sa akin, where did God move me recently is, syempre, again, pumapasok araw-araw. So, for sustaining my health and strength, para gumising lang, literal na maaga. Hindi morning person to. Mag-exist lang sa morning. Kaya yun, gumising ng 5 a.m., prepare ng mga kailangan i-prepare for Jessie, and then for sustaining our finances as well. So yun. So I think ngayon, currently, doon gumagalaw ang Panginoon by using other people na gamitin para i-bless din kami. I think, diba, parang dyan talaga nag-ano yung obedience, no? Kung paano tayo mag-abide, kung saan tayo nililid na path ni Lord. And actually, that leads perfectly into today's conversation. So, let's start with this question. Yeah. Why we want understanding first? I think most of us prefer clarity before commitment. So, diba? Parang we want kasi na agad makita yung complete plan diba? Without making any step, diba? Actually, minsan natatanong pa natin na what's going to happen next? Will this work out? Kasi marami kasi sa atin may pagka-control freak Oo. Dahil sa control, what if mag-fail? Overthink tayo. What if may magaling decision tayong magawa, diba? But I think God doesn't operate that way diba? Parang ganun talaga. And sometimes God wants sometimes God reveals just enough for the next step, not the next 10 steps. Kasi, di ba, kaya nga may tinatawag na leap of faith. Yes, kasi kung alam na natin yung buong plano, wala nang tinatawag na leap of faith. Oo, tama. Kasi kailangan talaga sa plano natin, may gap doon kung saan gagalaw ang Panginoon. Sa isang plano nga sabi, kapag nagpaplano ka, dapat we plan loosely. Hindi yung plan natin, once na nag-fail, mababaliw ka na, madedepress, ma-anxiety ka na. Hindi. You let it go and let God. Sa'yo, ikaw, do you believe that obedience is an act of trust? Oo. Siyempre, no? Because I believe. Of course, obedience is trust, diba? We always say that, God, I don't fully understand what you're doing, but I trust you. I trust who you are, di ba? Kasi at the end of the day, sa kanya pa rin naman tayo tatakbo, di ba? Oh, syempre. And many times our obedience isn't tested when things make sense. It's tested when they don't. Pagka minsan nahihirapan tayo mag-obey. May mga simpleng bagay. Pagka nasa kalsada tayo. Best example, pagka nasa kalsada tayo, may kumakatok sa mga bintana, sa windshield. Minsan may mga nanglilimos. Yun talaga, nanlilimos, nanghihingi ng pera. Minsan iisipan pa natin na masama na, sindikato naman yan
Oo. Malakas naman sa akin yan. Pero ako kasi, pagka, ngayon, ang pinaka ginagawa ko talaga ngayon, practice ko actually, ngayon, hindi naman to glorify myself, hindi. Kasi, minsan talaga pinoprompt ka ni God na, sige na, bigyan mo na yan. Kahit na sindikato yan, at least makatulong ka sa sindikato na nagpapakain sa kanila, di ba? Or hindi, kahit sabihin natin hindi sindikato. Kasi may instances na ganyan din na parang na to-turn ako if magbibigay ako. Kasi ang naman is, kaya ako kinokontrol na hindi magbigay sa mga sa mga bata sa streets. Kasi delikado yun eh. So if doon sila nakakakita or bilhin na doon lang sila makakalimos, diba? Edi mas lagi sila pupunta doon, delikado nga sa kalye. Oo nga, tama. Diba? So parang mas hindi sila So mali ako. Joke lang. Kumbaga, iba-iba tayong perspective kung paano tayo mag-o-obey. If depende kung ano yung pinoprompt sa atin, Best diba? example lang naman yun. Pero yun nga, depende pa rin kung ano yung pinoprompt sa atin ng Panginoon. Ano yung tamang gawin. And minsan, ang hirap din sumunod. Diba? Mahirap talaga sumunod. Minsan, Lord, ito na lang meron ako eh. Ito na lang eh. Sa ministry, di ba? Lord, pagod na ako. Pwede bang magpahinga muna ako ngayon? Pwede bang hindi muna ako umattend sa worship namin na to? Sa ganyan. Ang dami natin binibigay na excuses just to justify na wag umattend. Di ba? So, pero speaking of kung saan tayo nililid ni Lord. Naalala ko lang yun, yung story ko dati. If parang I have this relationship kasi. Tapos, alam ko na siya, on the rocks na siya. And na-prompt ako ni Lord na to end that certain relationship na. Pero syempre dahil sa pag matagal na sa relasyon, 'di ba, nagiging ka na, comfortable ka na, nangihinayang ka na sa mga araw or mga panahon na pinagsamahan nyo, 'di ba? So nagiging sobrang familiar ka na sa taong 'yon. Naging comfort zone mo na yung relationship na 'yon. But the same time, yung relationship na rin kasi 'yon is nagko-cost na rin sa'yo. Dumarating na sa point na nakakalimutan mo na yung sarili mo. And na-prompt ako ni Lord na to end niya yung relationship. Hindi dahil out of pride, but to protect myself from losing kung ano pa yung natitira sa ko. Then, yun, I obey and mararamdaman pag pag si Lord na yung nag-prompt. Meron talagang naniniwala talaga ako doon sa small, still voice ng Panginoon. Kasi, di ba nga, we behind our backs, di ba? Talagang may maano sa mo sa utak mo, minaririnig ka talaga eh. Pero, minsan talaga, mahirap lang talagang sundin. Kasi, hindi mo alam what's next. Right? Tapos, minsan, isipin mo, voice ba yan ni Lord? O baka, ma-overthink ka talaga eh. Ma-overthink ka minsan. Pero kung, one way na ko is, malalaman ko na yung prompt na is from the Lord if I have this peace. Di ba? Parang pag ginawa ko yun, pag nag-decide akong gawin yun, ano yung maging effect? Pagiging peaceful ba ako? Or maaaning ba ako? Or maano ba ako? Kung shaken ba ako, di ba? Doon ko siya nasabi na it's from the Lord. Ito yung nililid na sa akin. Have you ever wondered why God doesn't simply tell us everything? Parang laging, sabi mo nga, minsan naririnig mo. So, pero lang yun, mga parang, mga saglit lang na moment, di ba? Hindi talaga, as in, yung audio talaga na sabi, ito yung instruction ko. Wala yung gano'n, yung malaking base. Anak! Ito yung gawin mo. Parang bahay ni Kuya. Yung boses. Housemates. Mukhang napapalayo ka na, anak. Sa tingin ko, kung bakit hindi niya nilalatag yung buong plan kasi para ma-enjoy natin yung journey. Kasi if ilalatag niya na agad yung plan niya, magiging focus tayo sa destination. Hindi natin ma-appreciate yung journey, 'di ba? Kaya nga sabi rin ng pastor namin sa church, 'di ba? Enjoy the pressure. Enjoy the pressure. Kasi kapag nag-dwell, nag-focus tayo sa pressure, wala na. Anxiety na lang 'yan. Depress ka na lang. And 'di ba? Ang goal ng Panginoon sa atin is to build relationship. Tama. And then trust
grows when we walk with Him daily. Daily meaning, di ba, whether we eat or drink, dapat gino-glorify natin ang Panginoon, di ba? Tama. And speaking of daily, or yung speaking of natong plan na hindi agad nire-reveal ni Lord. Parang perfect example dyan yung story ni Abraham. Oh, totoo, diba? tama. Yung kumala niyo sa Genesis 12:1 that the Lord said to Abraham to go from the country, your people and your father's household to the land I will show you. If you will notice sa verse na yon, hindi sinabi ni Lord agad kung ano yung kasunod nung plano na yun, di ba? Hindi pre-provide ni Lord yung map, yung next instruction, yung timeline, or basta yung complete explanation kung bakit sila in-instruct na pumunta doon. He just simply said, go. And Abraham obeyed. Kaya nga, Abraham's obedience came before the details. The promise became clearer as we walk. That's often how God works with us. We obey first, then understanding follows later. Usually, gano'n naman talaga nangyayari sa atin, di ba? We follow, then realization comes. Kaya pala nangyari sa akin to. Kaya may ganun pala. May aha moment talaga. Kaya pala. Kaya pala. Diba? Pag na-reveal na sa atin. Kaya pala kailangan kong pagdaanan yun. Diba? Kasi may ganito pala. Dito pala ako piniprepare. Kayo, sa mga ating viewers and listeners, yes. Sa inyong palagay, what if Abraham had waited until everything made sense? Or how many blessings do we delay because we're waiting for a certainty instead of trusting God? Is there any area where God is asking you to take a step of faith today? And here's the big takeaway from today's episode. You don't have to understand everything to obey God. Because God really asks for complete understanding. He asks for trust. So, that's it. I think that's it for this episode. And thank you for spending this time with us. And we hope today's conversation encourage you to trust even more, even when the path ahead isn't completely clear. And if you found value in today's episode, please subscribe, leave a review, and share it with a friend who might need this encouragement. This is In Between, where we share stories of struggles, success, and everything in between. See you next time. God bless. Keep safe. Keep safe.